So bakit po Claremont by Philinvest yung napili natin bukod sa ibang developer? Kasi meron naman pong ibang developer na bakit po Claremont? Una, kasi talagang ang gusto namin makahanap ng property dito sa Pampanga, lalo malapit sa Clark. So yun yung una-una namin kinonsider talaga na kaya maganda yung Claremont. Yung pangalawa doon is syempre Philinvesto. So kilala lang yung Philinvest sa isa din sa magagandang mga developer dito sa Pilipinas. So I think yung pagiging if not best, good developer, I think may assurance kami siguro na magiging maganda yung community dito sa sa Philinvest. Oh. Siguro yung pangatlo, yung maayos kausap si Johnny. So nung una pa lang talagang madaling transaksyon, yung lahat ng kailangan maintindihan para ma-appeal kaagad namin yung So nandiyan naman si Johnny, yung assistance ng team nila para makuha kaagad namin yung unit. So yun, sa tingin ko yun yung mga na-consider namin kasi out of sa dami ng mga tinignan din namin na unit na or developer properties na malapit dito, talagang dito kami sa Claremont tumuloy. Sa Philinvest po tayo. Sa Philinvest po tayo tumuloy. Yes. Salamat po, Johnny talaga. Opo, dinevelop po yun na skill. Ano yung nakita nating advantage sa disadvantage dito sa Claremont? Nung una namin punta dito, yung una naming nakitang advantage, lapit niya sa NLEX. Parang pagka-exit, less than 5 minutes nandito na. Tapos pangalawa, yung kanina nabanggit niya sa airport. Sa airport po. Malapit siya sa airport. Pangatlo, since taga Pampanga ako, parang mas okay na nandito kami kasi malapit sa family ko. Opo. So parang malaking factor din yun kaya namin pinili itong sa Pampanga. Sa Pampanga. Disadvantage na, may nakita ba tayong disadvantage? Kasi meron naman talagang disadvantage po sa lahat ng Disadvantage? So far. Meron ba? Meron ba? Sorry, wala talaga. Actually, yung mga advantages, yung mga pinonsider talaga namin. Hindi na natin tinignan yung mga disadvantage. Actually, wala pa nga kami nakita. Wala pa eh. Kumbaga, siyempre may makikita kang pagdating sa ibang developer, may makikita kang mga hindi maganda na hindi mo magugustuhan. In terms of yung kasi talaga, yung regarding sa deal, regarding sa environment, regarding sa accessibility ng mga yung mga commodities dito. I think wala pa kaming nahanap na disadvantage. Wala actually yung 'di ba ang tinitignan muna talaga ng mga naghahanap ng property. 'Yun yung iwas sa baha, sa lindol. So talagang tinignan din muna namin yung location kung okay siya or hindi. Which is sa tingin namin advantageous yung lugar more than may madaming disadvantage kung meron. Kung meron man. Kasi so far wala talaga. Tama po. Kasi kung mag-invest tayo sa sobrang ganda na subdivision pero yung location niya bumabaha naman, medyo alanganin tayo. Or nag-invest tayo sa isang subdivision tapos meron pala siyang fault line. Yari tayo. Siguro malaking factor din yung nung una tayong nag-discuss, parang di ba pinakita mo yung location, bakit okay dito. Kasi actually parang di naman, parang minimum lang kami, parang pag okay lugar, okay na kami. Pero malaking tulong yung mga additional information na nabigay sa amin para makapag-decide kami na dito talaga. Sa Claremont talaga. Yung mga insights na bigay ko po. Oo. Malaking tulong. Kasi yung mga ganong information, hindi lahat ng agents pinoprovide yon unless wala kang tinago sa amin. Sa dinabi po ng mga ahente dito sa Pilipinas, sa Pampanga, saka mga video na nakikita natin sa internet, bakit po yung video ko or yung vlog ko yung napili natin? Saka bakit po ako yung napili nyong ahente? Yung unang ko doon, dahil ako yung nag-chat sa'yo, diba? Parang
Hindi ko ma-explain, pero parang nakita ko doon sa mga replies mo yung sincerity. Pero parang binibigay mo yung info, pero hindi mo hina-hard sell. Ayoko kasi ng ganun, ng pinipilit. Pero parang 4 months ago pa yon. Tapos sabi, 5 months ago. 5 months pa ba? September, oo. Tapos sabi mo, sige, okay lang. Tapos hindi ka nang ulit nun eh. Tapos ako pa yung nag-reach out sa'yo. Tapos nagsabi ka na naman, sakto, may promo ngayon. Kaya na agent na gusto mo lang talaga makatulong. Hayaan mo talaga silang lumapit sa'yo. Pagka nandyan na sila, doon mo ipakita kung gaano kaganda yung dito. Meron din ako experience na OFW, hindi nakakapunta sa Claremont. Meron naman yung nagbibigay naman ako ng virtual yung site viewing, yung kahit video call lang or Zoom, parang ganun. Para makita nila or ma-discuss ko yung Claremont na mas maganda para sa kanila. Tapos pag kunwari na-reserve na nila, yun, pag gusto na nilang puntahan, ayun, natutulungan ko naman sila. Ano yung masasabi natin sa mga future na investor dito sa Claremont? Si Johnny lang, no? Si Johnny. Yun lang, si Johnny. Si Johnny na bahala. Ayun po. Pero seriously speaking, masaya kami na ikaw yung namin. Ayun. Ikaw yung agent namin. ay wala pa akong sinukong kliyente. Maraming salamat. At see you sa next episode. Maraming salamat sa panonood. Sa mga gusto ng pumunta sa Claremont, tara na. Mag-site viewing na tayo. So ano po yung masasabi natin sa lote natin dito sa Claremont? Phase 5. Claremont Phase 5. Perfect.